Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay June 13. June 13 is Thursday. Tomorrow is Friday, June 14. Ito po Sir Aaron. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa Ebanghelyo na gagamitin sa mga misa para sa araw ng bukas sa mga pagdiriwang sa misa. Share screen po si Sir. Ano ang ating ebanghelyo para bukas? Wait lang po. Ay, sorry. Wait po, nagkamali ako. Sorry, I made a mistake. My apology. My apology. I apologize. My apology. Share screen po si Sir. So, ang ebanghelyo para bukas ay galing sa aklat ni San Mateo, Kabanata 5, mga talata 27 hanggang 32. Mateo 5:27-32. Ang mabuting balita, ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya niya. At sino mang makipag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya niya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Stop share na po ako. Okay. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Ang ating ebanghelyo ngayon, okay, turot aral ni Jesus tungkol sa pangangalo niya, pagkakasala sa laman. Okay. Narinig niyo na po ba yung salitang Semitic hyperbole? Ever heard of that? Semitic hyperbole. An old friend introduced me to that word, Semitic hyperbole. Well, I did my research, and from my research, nakita ko, it leads me to knowing that Semitic hyperbole pertains to what Jesus usually use, if not often use, in teaching the people. Semitic hyperbole pertains to Jesus' teachings using extreme words, harsh words, katulad ng matatapang na salita, no? Harsh word, mga lahi ng ulupong. Yun, mga lahi ng ulupong. Sabi niya yun. Mga mapagkunwari, mga ipokrito. Ginamit din ni Jesus yun. Semitic hyperbole. Gumamit nga ba? Ngayon, tanong, ulitin natin. Baka kasi duda kayo eh.
Gumamit nga ba si Jesus ng ganitong pananalita sa kanyang mga pagtuturo? Semitic hyperbole? Yes or no? So sa John 6:53 to 58, gamitin natin ang King James Version pa. Sabi ni Jesus, "Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him." Tagalogin natin. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y bubuhayin ko sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay ngang pagkain at ang aking dugo'y tunay ngang inumin. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y nananatili sa kanya. King James Version pa po yan. Ano nangyari dyan? Pagkasabi niya niyan, ano ang naging reaksyon ng mga tao? Ang naging reaksyon, anong salita ito? Sinong makatatanggap nito? Parang sinasabi, what a harsh words from Jesus. Extreme words from Jesus. Yun yung Semitic hyperbole. So gumamit nga ba o hindi? Kayo na sumagot sa tanong. Isa pa, sabi niya, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, ngunit nagmamahal sa kanyang mga magulang ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Extreme words ba yun? Semitic hyperbole ba yun o hindi? Kayo na rin uli ang sumagot. Likewise, in this particular gospel, sa ebanghelyong ito, sa akin, gumamit talaga si Jesus ng Semitic hyperbole. Extreme words para maiparating yung point niya. Ano yung point niya? Sabi doon, kung ang iyong mga mata. So paggamit mo ang mga mata mo at may tukso ng kasalanan, papasok yun sa isip mo. Sa psikolohiya, pagpasok sa isip mo ng anumang bagay, magkakaroon ka ng gagawin mo ito o hindi. Doon naman tumutukoy yung kamay. Putulin ng kamay, duktitin ng mata. The thoughts and the deeds. Yung iniisip at yung gagawin. Ngayon, kung itong mga ginagawa at itong mga iniisip mo na naglilid sa iyo upang gawin ng kasalanan, if those were occasions of sin, cause you to sin, anong point doon? They should be ruthlessly eliminated. That is what Jesus mean. Kailangan walang pasubali, walang tanong, walang anumang pagdududa na dapat putulin mo ito, iwasan, itigil, okay, ikumpisal, ihingi ng tawad sa Diyos. Yun lang naman ang paraan para ma-eliminate yun. Para mawala yun. Humingi ka ng tawad sa Diyos. At ang Diyos na tapat, patatawarin ka. So, yung sinabi ni Jesus, indikasyon yun na ang bawat tao dapat magkaroon ng matinding paninindigan at walang tigil na harapin ang kasalanan upang ito'y tigilan o iwasan, upang ito'y ihingi din ng tawad. Inyong point. Again, in English, if lustful thoughts, the eyes, from your eyes, or deeds from your hands were occasions of sin, they should be ruthlessly eliminated. Tinagalog ko na po. This was an indication of how relentless one must be in eradicating sin. Semitic hyperbole. So Jesus
Jesus used Semitic hyperbole, from my point of view, to demonstrate his point. Truly, yung mata natin, hindi literally dukitin. Yung mga kamay natin, hindi literally putulin, kundi ang punto, yung mga kasalanang nasa ating isip, yun ang dapat nating tanggalin, dapat nating iwasan, dapat nating ihingi ng tawad. Ganon din ang mga kasalanang ginagawa ng ating mga kamay. Sana nakuha niyo po yung point ko. Now, kilala niyo ba yung paring Monsignor na nahuling may kasamang minor na kanyang binayaran upang sumama sa kanya upang gumawa ng forbidden sexual acts? Nahuli siya at nakulong yung Monsignor na yan, ha. Yung Monsignor na yon may vows of purity. So, meron sila mga vows. Vows of purity, vows of obedience, purity, vows of chastity, purity or chastity, vows of obedience, etc. etc. Tatlo yun. Pag religious, vows of obedience, vows of chastity or purity, and vows of poverty. Mamuhay ng simple. May sumpa sila doon na mamuhay ng simple. Kung hindi nyo alam kung ano ibig sabihin ng titulong Monsignor, research nyo na lang po. Magugulat kayo. So, this Monsignor was detained immediately after his arrest. And the bishop of the diocese from which this priest is under issued an information afterwards. Yung obispo na nakakasakop dun sa diocese na pinaglilingkuran nung pare, nag-issue ng pasabi, tinanggalan siya ng lahat ng trabaho sa buong diocese. Lahat ng anumang kanyang trabaho sa diocese. Alam niyo yun, kung lagi kayo nanonood sa balita. Kilala nyo yung pastor na sikat sa Amerika? Kahit ako, Katoliko, nung bata pa ako, pinapanood ko ang kanilang mga church service sa television. Antig na antig ako sa kanyang mga sermon, antig na antig ako sa mga preaching. Totoo yun. Ramdam na ramdam ko na nagsasalita sa kanya ang Diyos. So, the surname of the pastor was Swagart. The surname of the Monsignor, Lagarejos. Bakit ko sinasabi ito? Para patas lang tayo. Hindi naman pwedeng sabihin ka apelyido lang ng pastor. Hindi ko naman sasabihin apelyido ng Monsignor. Bakit ko din sinasabi ito? Minamarites ko lang ba sila sa inyo? Hindi yon. Hindi ko sila iminamarites. My point is, ito, ang kasalanan, ang tukso ng kasalanan ay tukso, temptasyon sa lahat ng tao. Si Satanas na siya nating kaaway at kaaway ng Diyos ay gagawa ng lahat ng paraan upang mawalay ang lahat ng tao sa Diyos. Babae man ito o lalaki, matanda o bata. Huwag niyong sabihin na ang ebanghelyo ngayon para lamang sa mga kalalakihan. Kapag nakakita ka ng isang babae at nag-isip ka ng masama sa iyong isip sa kanya, nagkakasala ka ng pangangalo niya. So, tinutukoy lalaki. Hindi ka naman mag-iisip ng pangangalo niya. Kung iba ang sexual orientation mo, baka pa. Hindi ito point ng pagkakasala lamang ng mga kalalakihan. Ang pangangalo niya, pagkakasala ito na pwedeng maging tukso sa bawat sino man, bata't matanda,
Lalaki't babae, may katungkulan o wala. Parit pastor nga nagkakasala, karaniwang tao pa. That is, that is my point. That is my point. That is actually my specific point. Tukso ng kasalanan, gagawin ni Satanas ang lahat ng paraan, mawalay lang sa Diyos ang lahat ng tao. Paano mo ituturi ang mga taong nagkasala at nagkamali? Paano mo sila pakikisamahan? Hihiyain mo ba sila? Iinsultuhin mo ba sila? Mamaliitin mo ba sila? Sasabihin mo bang maitim ang kanilang buto? Madilim ang kanilang budhi? Wala silang karapatang mabuhay. Dapat sila mapunta sa impyerno. Ganun ba dapat natin? Ganun ba na Ganun ba dapat natin tratuhin ang sino mga nagkakasala? Ganun ba? My friends, mga kaibigan, hello. Sino ba ang hindi nagkakasala? Sino ba ang hindi nagkasala? Sino ba ang walang kasalanan? Sagutin natin yan ng tapat gamit din ang kasulatan. Sa 1 John chapter 1, verse 8 to 10, ang sabi, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Ulit, kung sinasabi natin na hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Malinaw na malinaw. Lahat ay nagkakasala. Lahat fall short for God. Kaya anong panalangin natin? Si Swaggart, inamin niya ang kanyang kasalanan. Di natin alam kung inamin niya pagkatapos siyang akusahan o pagkatapos na matuklasan ng kanyang kasalanan. The point is, inamin niya. Inamin niya. Inamin niya publicly. Totoo yun na skandalo siya sa isang babae na hindi niya asawa. Ano mang nangyari kay Monsignor? Hindi siya kinonsente ng obispo. Tinanggalan siya ng trabaho. Lahat ng trabaho sa parokya, lahat ng trabaho sa buong diocese. Narinig nyo na yung the whole is greater than any of its part. Nangyari yun kay Monsignor. It's a medical principle. Halimbawa, nagkasugat yung paa ng isang diabetic na infection. Kailangan putulin yung paa, the part of the paa. Kasi pag hindi, yung infection papasok sa dugo at magiging lason, ikamamatay ng diabetic. So, kailangan putulin ang paa, the part of the paa. Para ma-save yung buong katawan, puputulin yung paa. The whole is greater than any of its part. Hindi naman sinasabi niya na ang mga nagkakasala, itakwil na natin sa ating community. Let us look sinners in the eyes of Jesus. Ganon ba tinrato ni Jesus sa mga makasalanan? Ininsulto niya ng ininsulto. Sinabihan niya ang mga makasalanan, wala kayong karapatan sa kaharian ng Diyos. Dapat kayo mapunta lahat sa impyerno. Kung gano'n ang magiging tema, ang naging tema ni Jesus, lahat tayo talaga pupunta sa impyerno. Hey, mga kapatid, aminin natin o hindi, lahat tayo nagkakasala.
Lahat tayo makasalanan. Walang dapat ibang asahan kundi talaga awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Doon lang tayo talaga babalik higit sa lahat sa awa ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, ang kasalanan mo, ang kasalanan ng sino man, gaano man ito kalaki, ay katulad lamang ng isang patak ng tubig sa napakalawak na dagat ng awa ng Diyos. Sinabi niya, ipinasabi niya, sinabi niya at nirelay ni Sister Faustina. Basahin natin yung Divine Mercy. Maliliwanagan tayo sa tunay na pag-ibig at awa ng Diyos. Manalangin tayo, Panginoon, inaamin po namin na kami mga makasalanan. Walang pasubali, kami mga makasalanan. Kahit hindi kami deserving sa iyong pag-ibig dahil kami mga taksil sa iyo. Kami mga lumalabag sa mga kautusan mo. Kami lumalabag sa mga salita mo. Kami lumalabag sa mga kalooban mo. Naniniwala pa rin kami, Panginoong Diyos, na ikaw ay mabuti. Na tunay mong sinugong yung bugtong na anak dahil sa talagang pag-ibig mo sa amin, kahit humantong siya sa kamatayan. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Muli siyang nabuhay at ang kanyang dugo na ibuhos para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. Mea culpa, have mercy, have mercy. Lord our God, Creator of heaven and earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, it's now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang gabi po sa inyong lahat. Patuloy nating saliksikin ang salita ng Diyos na siya sa ating nagbibigay ng tunay na buhay. Buhay na ganap at kasiya-siya. Amen. Magandang gabi po, Sir Aaron. Paalam pong muli sa inyong lahat.